Kung lumaki kang nanonood ng GMA Network noong 2005, siguradong hindi mo malilimutan si Amihan, ang reyna ng Lireo, ang tagapangalaga ng brilyante ng hangin. Ang karakter na naging pambansang cultural na phenomenon sa kasaysayan ng Philippine television. Si Iza Calzado, ang babaeng nagbigay buhay sa karakter na iyon, ay isa sa mga pinakakilalang mukha ng Philippine entertainment. At ngayon, kung hahanapin mo siya sa primetime, halos wala siya. Pero hindi ito kwento ng isang karera na huminto. Hindi ito kwento ng isang artista na nagpahinga. Ito ay kwento ng isang babaeng halos namatay sa COVID-19 na dumaan sa toxoplasmosis habang buntis sa edad na 40. Na nawalan ng ama sa gitna ng kanyang pinakamahirap na panahon. At ngayon, sa edad na 43, ay mas buhay, mas masaya at mas buong buo kaysa sa kahit kailan. Ito ang tunay na kwento ni Iza Calzado at ito ay mas dramatiko kaysa sa anumang papel na nilaro niya sa harap ng kamera. Para maintindihan natin ang kwento ni Iza Calzado, kailangan muna nating pag-usapan kung sino talaga siya. Ang kanyang buong pangalan ay Maria Isadora Asher Calzado. Ipinanganak noong 9 ng Agosto, 1982 sa Quezon City. Ang kanyang pangalang Maria Isadora ay hango sa tanyag na Amerikanong mananayaw na si Isadora Duncan. Isang pahiwatig na ang sining ay nakatala na sa kanyang tadhanang mula pa sa kanyang pagsilang. Ang kanyang ama, ang yumaong si Feliciano Lito Calzado, ay isang mahusay na choreographer at director sa telebisyon. Ang kanyang ina, si Marian Antonia Asher, ay isang Pilipina na may lahing Kastila. Mula sa pamilyang may malalim na koneksyon sa industriya ng sining, lumaki si Iza sa mundo ng pagtatanghal. At ang kanyang unang malaking break ay hindi sa pamamagitan ng isang audition, kundi sa pamamagitan ng isang shampoo commercial. Pero bago pa man dumating ang Encantadia, bago pa man siya naging Amihan, may isang bagay na palaging nandoon sa likod ng lahat ng kanyang tagumpay. Ang insecurity. Sa kanyang sariling salita, sa edad na 15, ang kanyang jeans size ay 40. Mahigit 220 pounds ang kanyang timbang. Nagpapayat siya. Nagpataba. Nagpapayat ulit. Pumasok siya sa industriya ng entertainment at ang presyo na maging mas payat, mas manipis, mas perpekto ay naging bahagi ng kanyang pang-araw-araw na buhay. I was always pressured to work out and be thinner and thinner. Iyon ang kanyang sariling salita. At sa loob ng maraming taon, ang kanyang relasyon sa kanyang katawan ay isa sa mga pinakamahirap na pakikipaglaban na kinaharap niya. Kaya naman, nang dumating ang Encantadia noong 2000 at nang naging Amihan siya, hindi lang isang papel ang natanggap niya. Natanggap niya ang isang pagkakataon na patunayan sa sarili niya na kaya niya. At ang kanyang pagganap bilang sangre Amihan, tagapangalaga ng brilyante ng hangin at kalaunan, ay naging reyna ng Lireo, ay naging isa sa mga pinakakilalang karakter sa kasaysayan ng Philippine television. Ang Encantadia ay naging isang pambansang cultural na phenomenon. At si Iza ay naging isang bituin. Kasabay nito, noong 2004, nanalo siya ng kanyang kauna-unahang parangal bilang Best Supporting Actress sa Gawad Urian para sa horror suspense na pelikulang Sigaw. Ang pelikulang iyon ay kalaunan ay ginawang Hollywood remake na pinamagatang The Echo. Pero noong Marso 2020, sa mismong simula ng pagpapatupad ng malawakang quarantine sa bansa, dumating ang pinakamatinding pagsubok sa buhay ni Iza Calzado. Naisugod siya sa Asian Hospital and Medical Center. Malalang kaso ng pulmonya. Noong ika-25 ng Marso, nag-post siya sa kanyang Instagram account upang kumpirmahin ang kanyang kondisyon. 3 araw pagkatapos, opisyal na inihayag ng kanyang tagapamahalaan na si Noel Ferrer. Positibo siya sa COVID-19. Sa kanyang ikalawang araw sa ospital, lumala ang kanyang pulmonya. Dinala siya sa intensive care unit. Muntik na siyang ilagay sa intubation, ang pagkakabit ng makina upang makahinga, dahil sa mabilis na pagbagsak ng kanyang oxygen levels at ng bilang ng kanyang white blood cells. Kaya naman, sa gitna ng lahat ng iyon, natuklasan ng mga doktor ang isa pang mapanganib na bagay.
isang matatag na uri ng bakterya sa kanyang baga, ang Acinetobacter baumannii, isang organismo na madalas makuha sa mga pasilidad ng ospital at kilalang mahirap gamutin dahil sa resistensya nito sa mga karaniwang antibiotiko. 2 banta sa iisang katawan, COVID-19, at isang bakteryang halos hindi matalo ng gamot. Pero sa kabila ng matinding panganib, nagbuong agresibong gamutan ang kanyang mga doktor. Walang humpay na pag-aalaga ng mga nurse sa Asian Hospital. At noong ika-4 ng Abril, 2020, inanunsyo na negatibo na ang kanyang muling pagsusuri sa virus. Nakaligtas siya. Pero hindi pa tapos ang mga pagsubok ni Aiza. Kasi noong 2022, habang ginagawa ang seryong Mars Ravelos Darna, kung saan siya ang unang Darna at ina ng karakter na si Jane De Leon, buntis siya sa kanyang kauna-unahang anak sa asawang si Ben Windle. Ang pagbubuntis sa edad na 40 ay nagdala ng panibagong hamon sa kanyang katawan. At sa gitna ng pagbubuntis na iyon, dumaan siya sa isang tahimik ngunit matinding pakikipaglaban sa sakit na toxoplasmosis. Ang toxoplasmosis, isang impeksyon na sanhi ng isang parasito, ay lubhang mapanganib para sa isang buntis. Maari itong magdulot ng pinsala sa utak ng sanggol, pagkabulag, o pagkalaglag ng bata. Sa tulong ng tamang gabay ng mga medikal na eksperto, matagumpay nilang nalampasan ang pagsubok na iyon. At noong ika-6 ng Enero, 2023, ligtas niyang isinilang ang kanyang anak na babae. Pinangalanan nilang Dea Amihan, isang malinaw na pagpupugay sa karakter na nagpabago ng kanyang buhay. Kaya naman, nang marinig ng mga tao ang lahat ng pinagdaanan ni Iza, nagsimulang maunawaan ng lahat kung bakit nagkaroon ng mga agwat ang kanyang paglabas sa telebisyon. Hindi ito dahil sa kawalan ng proyekto, hindi ito dahil sa pagbabago ng publiko, kundi dahil sa mga seryosong usapin sa kalusugan at sa pinakaimportanteng bagay na dumating sa kanyang buhay, ang pagiging ina. I never knew my heart was capable of loving this much. It was all about me before. This is the right kind of love. Iyon ang kanyang sariling salita. At sa mga salitang iyon, nailarawan niya ang lahat. Pero hindi natin maaaring pag-usapan ang buhay ni Aiza nang hindi binabanggit ang isang bagay na matagal niyang tinataglay. Ang kanyang ina ay nagkaroon ng mental health condition. Mula sa pagiging labeled na neurotic, hanggang manic-depressive, hanggang bipolar ang huling diagnosis, at ang paraan ng pagkawala ng kanyang ina ay isa sa mga pinakamasakit na bahagi ng kanyang buhay. Namatay ang kanyang ina sa pamamagitan ng suicide. Noong 2001 nangyari ito. Noong 2019, sa pamamagitan ng She Talks Asia, ibinahagi niya ito sa publiko. 18 taon ang pagdadala ng sakit na iyon ng mag-isa. I just wanted people to have these conversations so that people who are going through it will not feel alone. Iyon ang dahilan kung bakit siya nagsalita. Hindi para sa sarili niya, para sa mga taong nag-iisa sa kanilang sakit. Kaya naman, ngayon, sa edad na 43, ang buhay ni Iza Calzado ay isang bagong kabanata. Noong Nobyembre 2024, bumalik siya sa entablado ng teatro matapos ang 9 na taon. Bida siya sa dula na Tiny Beautiful Things. At noong Enero 2026, opisyal siyang nagbalik sa ASAP Natin 2. Matapos ang halos 10 taon ng hindi pagtatanghal doon bilang mananayaw. Ang kanyang pagbabalik ay naging usap-usapan sa social media. Dahil sa kanyang ipinamalas na lakas at indayog sa pagsayaw, sinabi niya na ang pagtatanghal na iyon ay kanyang alay sa alaala ng kanyang ama at upang magsilbing inspirasyon sa kanyang anak na Dea. Noong Marso 2026, itinampok siya bilang cover ng prestigyosong Tatler Philippines. At noong Mayo 2026, inimbitahan siya bilang commencement speaker sa Miriam College High School, ang kanyang pinagtapusan ng pag-aaral. Ito ang kwento ni Iza Calzado. Hindi lang kwento ng isang artista na nawala sa primetime. Ito ay kwento ng isang babaeng halos namatay, na dumaan sa toxoplasmosis habang buntis, na nawalan ng ina sa pinakamasakit na paraan, at ngayon, sa edad na 43, ay mas buhay kaysa sa kahit kailan.
Ikaw na nanonood ngayon, baka isa ka sa mga lumaki na nanonood kay Iza bilang amihan. Baka isa ka sa mga nagtatanong kung saan na siya ngayon. O baka isa ka sa mga taong dumaan sa katulad na pagsubok na nagtatanong kung may pagkakataon pa para sa isang bagong simula. Ang kwento ni Iza ay para sa iyo. Para sa bawat taong naniniwala na ang mga pagsubok ay katapusan. Ang kwento niya ay patunay na hindi. Ang mga pagsubok ay maaaring simula ng pinakamagandang kabanata ng iyong buhay. Ang hindi sinasabi ng ibang balita, hindi lang ito kwento ng isang artista na may mga health issues. Ito ay kwento ng midlife awakening, ng isang babaeng dumaan sa lahat ng posibleng pagsubok at lumabas na mas buong buo, mas malinaw at mas may layunin kaysa sa dati. Ang pinakamahalaga sa kwento ni Iza Calzado ay hindi ang kanyang mga karamdaman. Ang pinakamahalaga ay ang kanyang desisyon na gamitin ang lahat ng pinagdaanan niya bilang pundasyon ng isang mas magandang bersyon ng kanyang sarili, at iyon ay isang leksyon para sa lahat.